Isang magandang araw po sa iyo, Kuya Bari, at sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Ako nga pala si Brent. Ibabahagi ko po ang isang kwento ng aking lolo na isang magaling na albularyo noong kapanahunan niya. Taong 1984, isang bantog na albularyo si Lolo Veneracio sa kanilang lugar. Kilala siya sa tawag na Mang Veni. Naipasa pa ng aming mga ninuno ang mga kaalamang ginagamit niya. Pinaghalong organiko at espiritual ang kanyang pamamaraan. Kaya naman madami ang lumalapit sa kanya upang magpagamot. Sa kabila ng kanyang edad na 78, matipuno pa rin ang pangangatawan nito at maliksi kung kumilos. Magkahalong itim at puti ang kanyang buhok, ngunit palagi itong nakaayos at lapat na lapat sa anit dahil sa pumada. Isang partikular na araw, abalang nang gagamot noon si Lolo Veni nang may isang sasakyan ang huminto sa harapan ng kanilang bahay. At mula rito ay ibinaba ng dalawang lalaki ang isang higaang debuhat. Nakahiga doon ang isang babae. Lumapit ang isa pang lalaking matipuno at mababakas na may kaya sa buhay. Itinaas ni Lolo Veni ang kanyang kamay. Senyales na bigyan siya ng sandaling oras. Tumango naman ang lalaki at nanatiling nakatayo habang naghihintay. Ilang minuto lang ang lumipas. Tumayo si Lolo Veni at nilapitan ang lalaki. Inabot nito ang kamay kay Lolo at nagpakilala bilang si Alfonso. Nagmamakaawa ito na tulungan ang kanyang anak na hirap na sa karamdamang dumapo dito. Tinapik ni Lolo Veni ang balikat ng lalaki at nilapitan ang babaeng nakahiga sa higaang debuhat. Gulat na gulat si Lolo sa itsura ng babae. Butot balat na ito at natutuklapan ang ibang parte ng balat. Nagsusugat-sugat na din ang ilang mga bitak sa balat na may kasamang mabahong amoy. Hinawakan ni Lolo ang pulso nito at ilang sandali pa ay pinapasok niya sa loob ang babae. Naglabas ng kapirasong papel at nagsindi ng kandila si Lolo. Ito ang kanyang pamamaraan ng pagtatawas. Dito na napag-alaman ni Lolo na isang manananim ang may gawa noon sa dalaga. Kuya Bari, ang manananim ay isang uri ng mangkukulam na kilala sa Pangasinan. Kinukuha nito ang tinapakang lupa ng bibiktimahin upang magamit sa paggawa ng kulam. Kaagad na naghanda si Lolo Veni para sa isang kumbate espiritual. Dahil na rin sa sitwasyon ng babae, sinabi ni Lolo na hindi kakayanin ng katawan nito ang pagpapasapi ng espiritu ng mangkukulam. Kaya naman kinausap nito si Alfonso upang ito ang maging medium. Pumayag naman ang ama at inumpisahan na nila ang pagtawag sa espiritu ng mangkukulam. Pinaupo ni Lolo sa isang silya si Alfonso at nag-umpisang mag-orasyon. Ilang sandali lang at biglang nag-iba ang itsura nitong si Alfonso. Naging mabalasik ang tingin at nag-iba ang kanyang boses. Akmang magwawala na sana ang lalaki, ngunit maagap na nakapag-usal ng pamakong orasyon itong si Lolo Veni. Galit na galit ang nakasapi, ngunit wala itong magawa dahil hindi ito makakilos o makatayo man lang sa kinauupuang silya.
Nag-umpisang magtanong si Lolo Benny kung ano ang dahilan ng paggagambala ng mangkukulam sa babae. Sa halip na sumagot ay tumawa lang ng tumawa ang nakasapi at sinabi nitong nag-aaksaya lang ng oras itong si Lolo. Muling nag-usal ng mga orasyon si Lolo Benny at iniihip iyon sa hintuturo at inilipat sa tagiliran ni Alfonso. Namimilipit ito sa sakit at nagmamakaawang tigilan na dahil nasasaktan siya. Hindi nakinig si Lolo Benny at muli itong nagtanong kung bakit nito ginagambala ang babae. Dito na sumagot ang nakasapi. Ganti! Iginaganti ko lang ang aking anak na nagpakamatay dahil sa babaeng iyan. Wika ng nakasapi. Muling nagtanong si Lolo Benny at tinanong kung ano ang ginawa nitong uri ng pamarusa sa babae. Hindi na naman ito sumagot. Kaya muling nag-usal ng orasyon si Lolo at sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ay sa dibdib na inilipat ni Lolo ang daliri. Napaliyad ang katawan ni Alfonso at hirap na hirap itong sumagot. Gumamit ako ng dayami at lupang tinapakan ng babaeng yan. Gagawin ko siyang buhay na bangkay hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga. Tugon ng nakasapi. Wala nang sinayang pang oras itong si Lolo Benny at muli itong nag-usal sa kaginilitan ang liig ng mangkukulam gamit ang kanyang daliri. Biglang lumaylay naman ang ulo ni Alfonso matapos iyong gawin ni Lolo Benny. Noong makabalik ang ulirat ng lalaki ay kinausap ito ni Lolo. Pinaliwanag niya ang nangyari at napaisip naman si Alfonso kung sino ang maaaring gumawa noon sa kanyang anak, samantalang hindi ito lumalabas masyado. Bahay-eskwela lang daw ang pinupuntahan nito, kaya wala siyang maisip na maaaring may galit sa kanyang anak. Alfonso, hindi basta-bastang mangkukulam ang kalaban natin. Isang manananim. Malakas ang mangkukulam na ito at hindi ito nag-iisa kapag gumagawa ng pamarusa. Kaya malakas ang kutob kong hindi patapos ang ating gamutan. Kung maaari sana ay manatili muna kayo rito ng mga ilang araw upang masiguro ang paggaling ng inyong anak. Wika ni Lolo Benny. Kahit na nahihiya ay sumang-ayon naman si Alfonso. Dahil sa sitwasyon, pinakiusapan ni Lolo Benny ang iba pang naghihintay na magpapagamot na kung maaari ay bumalik na lamang sila makalipas ng 3 araw. Kaagad namang ipinaayos ni Lolo kay Lola ang isang silid upang doon manatili ang dalaga. Naghanda na din siya ng mga pinatuyong halamang gamot at hinalo ito sa langis. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ipinahid iyon sa mga sugat ng dalaga. Kinagabihan, habang magkausap si Alfonso at Lolo, bigla siyang nakaramdam ng mabigat na presensya sa paligid. Nagmamadali siyang pumasok sa silid ng pasyente kasunod si Alfonso. Gulat na gulat silang dalawa sa naabutang tagpo. Isang itim na imahe ang nakaupo sa tabi ng dalaga at hinahaplos ito sa mukha.
Nag-uusal pa lang si Lolo ng mga orasyon nang bigla siyang mapaluhod at sinalo ang kanyang dibdib. Tumayo ang nilalang at biglang naglaho. Nakita ni Lola ang pagbagsak ni Lolo kaya napasigaw ito. Kaagad namang pumasok ang mga kasama ni Alfonso at tinanong kung anong nangyari. Inalalayan nila si Lolo at pinaupo. Alfonso, masama ito. Tama ang hinala ko na hindi basta-basta manananim ang kalaban. May kakayahan itong gumamit at mag-utos sa demonyo. Hindi ko kakayanin kung ako lang ang haharap sa kanya. Wika ni Lolo habang habol hininga at salo sa kanyang dibdib. Dahil sa natuklasan, kaagad na inutusan ni Lolo ang isa sa mga tiyuhin ko na sunduin ang isa pang magaling na manggagamot sa lugar ni Tata Filemon. Pinangingilagan sa lugar ang matanda dahil may usap-usapang bukod sa pagiging manggagamot ay isa rin itong magaling na mambabarang. Kaagad namang sumunod ang tiyuhin ko at makalipas lang ang isang oras ay dumating na ito kasama si Tata Filemon. Pagkapasok pa lang nito sa bahay ay napangiti na ito. Aba, isang manananim na may kaalaman sa dalungdungan. Mapanganib ang nakatapat mo ngayon, Venny. Wika ni Tata Filemon. Ang dalungdungan ay isang uri ng kakayahan kung saan sumusulat sa isang papel ang mangkukulam ng isang kasunduan sa mga demonyo upang magamit sa pagbibigay ng anumang uri ng sakit. Walang inaksayang oras ang dalawa at muling kinausap ni Alfonso upang maging medium. Pinaupo ito sa silya at nag-umpisa ng mag-usal itong si Lolo Venny ng panawag. At nang muling may sumapi sa lalaki ay kaagad itong nag-usal ng pamako. Sa pagkakataong iyon, nag-iba na naman ang boses ni Alfonso pero ibang-iba ito sa nauna. Mas nakakatakot ang boses na animoy nagmumula sa kailaliman ng lupa. Lumapit si Tata Filemon kay Alfonso at bumulong ito sa tenga ng lalaki. Biglang nag-iba ang itsura nito at lalong nanlisik ang mga mata. Bumuka ang bibig ni Alfonso. Nagsasambit ito ng mga kakaibang salita na nagbigay ng kilabot sa dalawang manggagamot. Maya-maya pa, nakarinig sila ng isang pag-angil na nagmula sa labas ng bahay. Kaagad na iniutos ni Tata Filemon sa dalawa pang lalaki na isara ang lahat ng bintana at mga pintuan. Nag-usal ito ng mga kataga at umihip sa hangin. Ilang sandali ang lumipas, naging mas agresibo ang nilalang sa labas ng bahay at wala ding tigil sa paghalakak ang nakasapi kay Alfonso. Mga hangal, hindi niyo ako kaya. Walang kamatayan ang tulad ko. Ikaw, ang akala mo ba ay ako ang nagilitan mo kanina? Mabuti na lang at marami akong alaga. Wika ng nakasapi. Lumapit si Tata Filemon kay Alfonso at muli itong nag-usal ng orasyon saka inihip sa palad at ubod lakas na sinuntok sa dibdib. Napaubo naman ang lalaki at muling ngumisi. Yan lang ba ang kaya mo? Sa oras na makapasok ang alaga ko dito sa bahay, mamamatay kayong lahat. Muling wika nito. Naglabas ng libreta si Tata Filemon at nag-usal ito ng mga katagang mula roon.
Nakaramdam ng sobrang bigat na presensya si Lolo Venny at nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Mula sa likuran ni Alfonso, lumabas ang isang figura ng babae. Nakaitim ito at napakapangit ng hitsura. Purong itim ang mga mata nito at may matutulis na ngipin. Muling nag-usal ng mga kataga si Tata Filemon at biglang nawala ang nilalang. Ilang minuto lang ang lumipas at biglang umangil ng napakalakas ang nilalang na umaaligid sa labas ng bahay hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Muling lumapit si Tata Filemon kay Alfonso. "Ha! Hindi ka pa ganoon kalakas. Hindi mo kayang talunin ang isang mamalarang. Ngayong wala na ang ipinagmamalaki mo. Ikaw naman ang haharapin namin." Wika ni Tata Filemon at ikinumpas nito ang kamay. Biglang hudyat na si Lolo Venny na ang bahala sa lahat. Kaagad na lumapit si Lolo kay Alfonso at sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ay naglabas siya ng isang medalyon na yari sa itim na kahoy. Hugis at sulok ito na may matang nakaukit sa gitna. Inilapat ni Lolo sa noo ni Alfonso ang medalyon at muli itong nag-usal ng mga orasyon. Biglang nagwala si Alfonso at namilipit ito na tila ba nahihirapan. Nagpakawala pa ito ng isang malakas na sigaw at biglang nanlupaypay ang ulo. Dahil sa nangyari noong una, siniguro na ni Lolo Venny na hindi na muli pang makakatakas ang mangkukulam at muli itong nag-usal ng mga orasyon saka paulit-ulit na ginilitan ang leeg. Ilang minuto ang lumipas. Muling gumaan ang presensya sa paligid. Nang magkamalay si Alfonso, nakarinig sila ng isang boses na nagmumula sa loob ng silid ng pasyente. Laking gulat nila nang makitang nakaupo na ang dalaga. Patakbong lumapit si Alfonso sa anak at niyakap ito. Walang tigil sa pagpapasalamat sa dalawang manggagamot si Alfonso. Dahil naman sa pagod, napaupo na lang si Lolo Venny at napabuntong hininga. Tinapik naman siya sa balikat ni Tata Filemon at nagpaalam na itong uuwi na. Lumipas pa ang 3 araw. Unti-unting natuyo ang mga sugat ng dalaga. Nakakain na rin ito ng maayos at medyo nakabawi na ang kanyang katawan. Bago umalis ang mag-ama sa bahay ni Lolo, nag-abot ito ng malaking halaga, ngunit tinanggihan iyon ni Lolo. Kahit anong pilit ay walang nagawa si Alfonso. Kuya Bari, dahil sa nangyari, naging matalik na magkaibigan si Lolo Veneracio at Tata Filemon. Nagpalitan sila ng mga kaalaman at naging mas magaling pang manggagamot si Lolo. Pumanaw silang dalawa na magkasunod na taon, dala ang kani-kanilang kaalaman. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Sana po'y nagustuhan niyo po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Brent. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Zandro. Ako ay tubong Leyte. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ngayon ay patungkol sa isang kwentong
na ibahagi lamang sa akin ng aking lolo. Isang kwentong kinasasaklawan ng tinik ng buntot tagi at ang kakayahan nito upang magapi ang mga aswang. Nag-aagawan ng pinritong isda ang dalawang anak ni Mang Kaloy at Aling Rosa. Si Mang Kaloy ay isang mangingisda. Masaya siya sapagkat may naitabi na naman siyang isda na iniulam ng kanyang pamilya. Gabi ng sandaling iyon, habang abalang kumakain ng hapunan si Mang Kaloy kasama ang kanyang asawa at dalawang anak, isang lagabog mula sa bubong ang kanilang narinig. Nagulat sila at napahinto sa kanilang pagkain. Nagkatitigan silang mag-anak at pare-parehong mababaka sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Waring napapaisip o napapatanong sila kung anong bagay nga ba ang lumapag sa kanilang bubungan. Kaagad na nagtungo si Mang Kaloy sa lagayan ng mga gulok at kinuha ang matalas niyang itak. Buntis kasi Kuya Bari ang asawa niyang si Aling Rosa, kaya halos gabi-gabing may pumapanhik na aswang sa kanilang bahay. Dang gabing iyon, minainam na lang na mag-anak ang tapusin ang kanilang kinakain. Nagtakbuhan sila patungo sa kanilang kwarto. Ang dalawang anak ng mag-asawa ay hindi napigilan ang pag-iyak, bunsod ng takot na kanilang nararamdaman. Pilit namang pinatahan ni Mang Kaloy ang dalawang nilang maliliit na anak. Si Aling Rosa naman ay nangingipit balikat na habang haplos ng haplos sa sumasakit niyang tiyan. Ang mga mabibigat na yabag mula sa bubungan ay sinusundan ni Mang Kaloy habang nakahanda ang tangan niyang itak. Dala ng kahirapan, kaya naman tanging gawa lamang sa nipa at kugon ang bubungan ng kanilang bahay. Maya-maya lang ay naramdaman nilang tinutuklap na ng aswang ang mahuna nilang bubong. Matapang na inabangan ni Mang Kaloy ang paglundag ng aswang mula sa kanilang bubungan. Noong tuluyang matuklap na ng aswang ang bubong, ay humagik-gik ito at inilawit ang kanyang mahabang dila. Sa labis na taranta ay agad na pinasadahan ni Mang Kaloy ang isang taga ang direksyon kung nasaan nakalawit ang dila ng nilalang. Subalit hindi niya nagawang putulin ang dila ng aswang. Mabilis kasi ang kilos ng aswang, kaya naman hindi ito tinamaan ng kanyang itak. Mula sa butas ng bubong ay tumalon ang aswang papasok sa loob ng bahay. Mas lumakas pa nga ang iyak ng mga bata habang pinapanood nila ang kanilang ama na nakikipagtunggali sa aswang. Nagawang kalmutin ng aswang ang pisngi ni Mang Kaloy. Ngunit hindi ininda ni Mang Kaloy ang natamo niyang kalmot. Bagkus ay matapang pa rin siyang lumalaban. Iwinasiwas niya ang kanyang itak habang humahakbang siya palapit sa aswang na humahakbang patalikod. Hindi tumigil si Mang Kaloy sa pananaga hanggat hindi niya natatamaan ang aswang. Hanggang sa naabot ng kanyang itak ang liig ng aswang. Itak laban sa kuko ang naging labanan ng dalawang panig. May pagkakataong natutumba si Mang Kaloy dahil sa lakas ng enerhiya ng aswang. Nang isang beses na tumilapon si Mang Kaloy, sinamantala ng aswang ang pagkakataong lumapit kay Aling Rosa. Nagsumigaw naman si Aling Rosa nang mapansin niyang patungo sa kanyang direksyon ang nilalang. Humiyaw ang mga bata. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Mula sa pagkakahiga ay pinilit ni Mang Kaloy ang tumayo kaagad. Masakit man ang kanyang katawan ay mas minabuti niya ang tumindig upang iligtas ang kanyang asawa at mga anak. Nang siya ay makatayo na, paika-ika siyang naglakad bitbit ang kanyang itak at pasikreto siyang dumai sa likuran ng aswang at tinumbok niya ng taga ang ulo nun. "Layuan mo ang pamilya ko,"
Sigaw ni Mang Kaloy at muli niyang tinaga sa batok ang nilalang. Nagsiritan ang dugo na nagmula sa aswang. Ang ilang dugo pa nga ay tumalsik sa mukha ng buntis at ang ilan ay sa katawan ng mga anak nila. Nandiri ang mga anak dahil sa nagtalsikang dugo ng aswang. Nagpatuloy pa rin sila sa kaiiyak at huminto ng mapagmasdan nilang nabuwal na ang aswang mula sa kinatatayuan nito. Nangisay ang aswang, Kuya Bari, na nakahandusay na ito sa sahig. Kalaunan, nangisay at tuluyang nalagutan ng hininga. Kaagad na niyakap ni Mang Kaloy ang kanyang mga anak at asawa. Tumakbo sila palabas ng bahay at humingi naman ng tulong sa pinakamalapit na bahay na kanilang nadaanan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo, nakarinig sila ng malakas na pagaspas ng isang pakpak na sumusunod pala sa kanila. Habang tumatagal ay pahina ng pahina ang tunog ng pagaspas. Lumingon si Mang Kaloy sa kanyang likuran upang alamin kung saan nagmumula ang pagaspas na kanilang naririnig. Nagulat nang makita niyang isang manananggal ang lumilipad patungo sa kanilang direksyon. Mas binilisan pa ng mag-anak ang kanilang pagtakbo, subalit ang manananggal ay sadyang agresibo rin ang paglipad. Sunod-sunod ang pagtulo ng dugo sa uluhan ng mag-anak nang pumantay na sa kanilang pwesto ang lumilipad na manananggal. Lumingon sila sa itaas at doon nila nakitang pumantay na nga ang aswang sa kanilang direksyon. Tumutulo pa ang dugong nagmumula sa kuko, bibig at kalahating baywang ng manananggal. Nakaramdam ng pagkahapo si Aling Rosa sapagkat buntis siya. Ang pagtakbo niya ay humantong sa paglalakad na lamang. Pilit namang binuhat ni Mang Kaloy ang kanyang asawa, subalit lubhang mabigat ito. Humagikhik ang aswang at nagtangkang bumulusok patungo sa pwesto ng mag-anak. Huminto naman si Mang Kaloy sa pagtakbo at minabuti nilang dumapa. Inihanda ni Mang Kaloy ang kanyang itak at inabangan niya ang paglapit ng manananggal. Noong makalapit na ang nilalang ay agad itong tinambangan ni Mang Kaloy gamit ang itak. Natamaan ang manananggal sa pakpak nito. Sa takot siguro na tuluyang hindi makalipad ay tumakas na ang aswang pabalik sa itaas. Ngunit bunsod ng natamo niyang sugat sa kanyang pakpak ay sumanggit ang manananggal sa puno ng niyog. Takot na takot ang mag-anak dahil sa nangyari. Kung kaya't nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa narating nila ang bahay ng isa pang mangingisda na si Mang Kiko. Agad nilang kinatok ang pintuan ng bahay nito at sa kabutihang palad naman, Kuya Bari, ay pinagbuksan sila noon. Humingi si Mang Kaloy ng permiso na doon muna sila makikitulog sa bahay ni Mang Kiko sapagkat nangangamba sila na baka ay may aswang na namang bibisita sa kanilang bahay. Pumayag naman si Mang Kiko sa kagustuhan niyang matulungan ang mag-anak. Ngunit hindi agad sila nakatulog. Pinakikiramdaman muna nila ang paligid, baka may aswang pang nakasunod kina Mang Kaloy. Ikinuwento na rin nila kay Mang Kiko ang patungkol sa naging karanasan nila sa mga nakasagupa nilang aswang. Nang mapansing walang weirdong kalusko sa labas, nagdesisyon silang matulog na lamang upang makapagpahinga na. Kinaumagahan, binalikan nila ang kanilang bahay. Itinuro ni Mang Kaloy kay Mang Kiko ang puno ng nyug kung saan sumabit ang manananggal, subalit wala na roon ang nilalang. Malakas ang kutob nilang buhay pa ang manananggal na sumugod sa kanila kagabi. Sunod nilang tinignan ay ang aswang na napatay ni Mang Kaloy sa loob mismo ng kanilang bahay. Pero
wala na rin ang aswang doon. Tanging magulong gamit lamang sa loob ng bahay ang kanilang naabutan at saka yaong butas na bubong na dinaanan ng aswang. Nagpatulong si Mang Kaloy kay Mang Kiko na ayusin ang kanilang bahay, kung kaya't pinatungan nila ng mabigat na troso at puno ng saging ang kanilang bahay. Ang mga kandado naman ay ginawa nilang doble upang kung makahasmang bumalik ang mga aswang, hindi agad sila makakapasok sa loob ng bahay ni Mang Kaloy. Kahit ganoon ang nangyari, Kuya Bari, hindi pa rin tinalikuran ni Mang Kaloy ang kanyang hanap buhay bilang isang mangingisda. Nagkasundo ang dalawang mangingisda na pumalaot upang manghuli ng isdang kanilang maiuulam. Ang iba ay ibebenta nila sa palengke upang kumita sila ng pera at iyon ang ipambibili naman nila ng bigas. Dahil sa nangyari ay inabutan na sila ng tanghali sa laot. Ilang sandali lang, isang kakaibang isda ang kanilang nakita. Malapad ito at may mahabang buntot. "Uy, pare, may pagi, hulihin natin!" sigaw ni Mang Kaloy. Huwag pare, nakakalaso ng tinik ng buntot niyan. Masakit din kung makatama ang buntot ng isdang yan, tugon naman ni Mang Kiko. Kahit ganoon ay hindi nagpaawat si Mang Kaloy sa kanyang kagustuhan na mahuli ang pagi. "Pare, hindi ba'y mabisa kontra aswang ang buntot niyan?" tanong ni Mang Kaloy. "Oo pre, pero delikado rin sa tao ang tinik ng buntot niyan. May dalang lason kasi yan," saad naman ni Mang Kiko. Hindi nagpapigil si Mang Kaloy sa kanyang kagustuhan. Inihanda niya ang lambat sa kanyang gagamitin sa paghuli ng paging nakita niya. Inihagis niya ang lambat patungo sa direksyon ng pagi. Masaya siya nang matagumpay niyang nahuli ang pagi. Pagkatapos noon ay agad niyang pinatay ang pagi upang hindi na nito magawang ihagupit ang kanyang buntot. Bitbit ang balde-balding isda ay umuwi na ang dalawang mangingisda. Naghati sila sa kanilang kinita at ang mga sobra naman ay inulam nila. Noong umuwi si Mang Kaloy sa kanilang bahay ay agad niyang pinutol ang buntot ng pagi. Ibinilad niya sa initan ang buntot ng pagi upang matuyo ito. Kumuha rin siya ng ilang tinik sa buntot ng pagi at inilagay iyon sa isang maliit na garapon. Ginawa niyang kwintas ang garapon at ibinigay sa kanyang asawa. "Oh, para saan ito?" tanong ni Aling Rosa sa kanyang asawa. Tinitigan niya ang maliit na garapon na may lamang mga tinik. "Rosa, iyan ay ang tinik ng buntot pagi. Mainam daw yang pantaboy sa mga aswang eh." Litanya ni Mang Kaloy at saka inutusan ng kanyang asawa na isuot na ang kwintas na iyon. Matibay na anting-anting daw ang tinik na iyon laban sa mga ligaw na aswang. Ang buntot naman ng pagi ay itinago ni Mang Kaloy sa ligtas na lagayan upang kung magkataong susugod ulit ang mga aswang, magagamit niya ang buntot upang ilatigo sa mga nilalang ng dilim. Simula nang magkaroon si Aling Rosa ng kwintas, ay wala ng aswang ang nagpapabalik-balik sa kanilang bahay tuwing gabi. Sa tuwing sumasapit ang umaga, nakakatanggap na lamang sila ng balitang may mga buntis at bata raw na namatay dahil biniktima ng aswang. Nawala nga ang aswang na umaaligid-aligid sa bahay nila, ngunit lumipat naman ang mga aswang sa ibang mga nayon upang doon sila mambiktima. Malaki ang pasasalamat ng mag-asawa sa tinik ng buntot pagi sapagkat nagagawa nitong itaboy ang mga masasamang elemento palayo sa kanilang tahanan. Hindi na sila nangangamba pa sa tuwing sumasapit ang takip silim. Batid kasi nilang protektado na sila ng anting-anting
na kwintas-kwintas ni Aling Rosa. Isang tanghali ay may matandang babae ang tila pabalik-balik na nagmamasid sa kanilang bahay. Nakita ito ni Aling Rosa at nagtataka sa ikinikilos ng matandang iyon. Malikot daw ang mga mata noon, Kuya Bari, at mapapansing hindi mapakali ito. Puno ng galo sa katawan ang matanda. Nang oras ding iyon ay hindi alam ni Aling Rosa at Mang Kaloy ang kanilang gagawin. Di nila batid kung maaawa ba sila o matatakot sa naturang matanda. Nang sumunod na araw ay muling bumalik ang matanda. Habang nakadungaw si Aling Rosa sa bintana ay tinawag niya ang kanyang asawa. Sinabi niya na bumalik na naman ang matandang iyon. At sa pagkakataong iyon, may pasa ng isang bilao ang matanda. Sigaw ng sigaw ang matanda upang magtawag ng mga customer na bibili sa kanyang paninda. Agad na lumabas si Mang Kaloy upang silipin kung ano ang itinitinda ng matanda. Nabatid niyang mga ulam ang nilalako nito. "Amang, bumili ka na ng ulam. 10 piso lamang ang isang balot," wika ng matanda kay Mang Kaloy. Bumili naman si Mang Kaloy ng isang balot ng karne. Ngunit ang ipinagtataka niya ay palaging tumitingin o nakatitig ang matanda kay Aling Rosa na naroroong nakadungaw lamang sa bintana. "Amang, ay sino ang babaeng iyon? Asawa mo ba siya?" tanong ng matandang babae habang nangangatog ang panga nito. Nagbabadya na ring tumulo ang ilang laway sa kanyang bibig. Opo manang, asawa ko po iyon. Ang ganda niya, no?" Pabirong usal ni Mang Kaloy sa matandang naglalako ng ulam. "Teka muna, buntis siya no, tama ba?" tanong ng matanda. Nagulat naman si Mang Kaloy sa tugon ng matanda. Hindi kasi nito pinansin ang biro na sinasabi ni Mang Kaloy tungkol sa kagandahan ni Aling Rosa. Opo manang, buntis nga po ang asawa ko." Nagugulumihanan man ay mas minabuti na lamang ni Mang Kaloy ang sumagot sa tanong ng matanda. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, nakatitig pa rin ang matanda kay Aling Rosa. Kaya naisipan na lamang ni Mang Kaloy na paalisin na ang matanda sa maayos na pamamaraan. Sinabi niyang mainam na magpatuloy na ang matanda sa paglalako upang mas makarami pa ng benta. Kahit naglalakad na palayo ang matanda, nakatitig pa rin ito kay Aling Rosa na naroroon pa rin sa bintana. "Grabe ano problema nun?" tanong ni Mang Kaloy habang napapakamot siya sa kanyang ulo. Bumalik na si Mang Kaloy sa loob ng bahay at tinawag ang lahat upang pagsaluhan ang ulam na kanyang binili. Nang bubuksan na nila ang supot ng ulam, bigla silang nagulantang nang mapansing tila isang bitukang inuuod ang laman ng plastik. "Ay Diyos me, parang pusod ba yan ng sanggol?" Nauutal na turan ni Aling Rosa habang ito'y naduduwal. Patakbong lumabas si Aling Rosa ng bahay dahil nasusuka na talaga siya. Pagdating niya sa pintuan ay nagulat siya dahil ando doon ang matandang kanina ay naglalako. Sa kasamaang palad, naisuka ni Aling Rosa ang kanyang suka sa mukha ng matanda. Napasigaw naman sa gulat ang matanda at biglang napaupo sa lupa. Pagkatapos ay nanghihina itong gumapang palayo kay Aling Rosa. Nakatitig ang matanda sa kwintas ni Aling Rosa habang natutuliro. Maya-maya lang ay mabilis na tumakbo ang matanda papasok na sa masukal na bahagi ng kagubatan sa likuran lamang ng bahay ni Mang Kaloy. "Rosa, sino yung sumigaw? Anong nangyari?" Patakbong tanong ni Mang Kaloy kay Aling Rosa
na naroroong patuloy pa ring nagsusuka. Inutusan naman ni Mang Kaloy ang panganay niyang anak na kumuha ng tubig upang ipainom sa kanyang nanay. Noong naging maayos na ang sikmura ni Aling Rosa, ay doon na niya sinabi sa asawa na bumalik ang matanda. Itinuro niya kay Mang Kaloy ang paninda ng matanda na naroroong tumilapon at nagkalat na sa lupa. "Oh, Rosa, tingnan mo, hindi naman pala ito pusod ng bata. Buong sitaw lang pala na may mga tugi." Usal ni Mang Kaloy nang suriin niya ang mga panindang nagkalat sa lupa. Nang mga sandaling iyon, naisip nilang baka isang aswang ang matandang iyon. Napansin kasi ni Aling Rosa na natakot ang matanda sa kwintas niyang may lamang tinik ng buntot pagi. Ang ulam naman na binili nila sa matanda ay itinapon na lamang nila sapagkat malaki ang duda ng mag-asawa na aswang nga ang matandang iyon. Dahil maliliit pa ang kanilang anak Kuyabari, kahit buntis ay si Aling Rosa pa rin ang naglalaba ng kanilang mga damit. Isang araw ay naligo si Aling Rosa sa pusong malapit lamang sa kanilang bahay. Tinanggal niya sandali ang kanyang kwintas na bigay ni Mang Kaloy. Noong matapos ng maligo si Aling Rosa, ay nakalimutan niyang isuot ulit ang kwintas. Wala siyang kaalam-alam o kamuang-muang na naiwan niya ang kwintas na sana ay magsisilbing niyang pangontra laban sa mga aswang. Kung kaya't sumapit ang gabi, hindi man lang naalala ni Aling Rosa na wala pala sa kanya ang kwintas. Kampante ang mag-anak na natutulog sa kanilang kwarto. Habang lumalalim ang gabi, ay isang lagabog na naman ang tumunog sa kanilang bubong. Ngunit hindi nila narinig ito dahil mahimbing ang tulog ng mag-anak. Wala silang kaalam-alam na ang noong nakasalamuhan nilang manananggal ay muling nagbalik. Siguro naramdaman nito na wala na ang kwintas na nagsisilbing proteksyon ni Aling Rosa. Noong una ay nahirapan ang manananggal na butasin ang bubong ng bahay sapagkat maraming troso na nakadagan doon. Ngunit kalaunan, nakalikha ng kaunting butas ang manananggal. Hindi siya makagawa ng malaking butas sa bubong dahil sa mga troso na nakaharang sa bubungan. Kaya naman inilawit na lamang nito ang kanyang dila at pinahaba patungo sa tiyan ni Aling Rosa. Tumulo ang laway ng manananggal patungo sa natutulog na panganay ng mag-asawa sa kadahilanang natatakam siya sa tiyan ni Aling Rosa. Nagising naman ang panganay na anak ng mag-asawa. Napansin nito ang dila ng manananggal na nakalawit na at paunti-unti nang bumababa patungo sa tiyan ng kanyang ina. Agad na ginising ng bata ang kanyang ina at ama, subalit mahimbing pa rin ang pagkakatulog ng mag-asawa. Maraming beses na sinubukan ng bata na gisingin ang magulang niya, pero talagang ayaw magising ang mga ito. Kaya naman napilitan na lamang ang bata na kumuha ng gunting upang gupitin ang inaakala niyang ahas na tutuklaw sa tiyan ng kanyang ina. Bago pa man masipsip ng manananggal ang laman ng tiyan ni Aling Rosa, ay agarang ginupit ng bata ang dila nun. Umalingaw-ngaw ang angil ng manananggal dahil sa sobrang sakit. Napaiktid ang manananggal sa bubong kasunod ng paggulong nito sa bubungan patungo sa lupa. Dahil po sa lakas ng hiyaw Kuyabari at kalabog ng pagbagsak ng manananggal, nagising ang mag-asawa. Agad na napatayo si Mang Kaloy nang makita niyang may siwang na naman ang kanilang bubong. Narat na nilang gising ang kanilang pangalay na anak na naroroong nakatayo sa tabi ng kanyang ina, hawak ang isang gunting at ang kapirasong dila ng aswang na ginupit nito. "Tay, may gumagapang pong ahas,"
Sambit ng bata at ipinakita sa magulang ang tangan niyang dila. "Naku anak, bitiwan mo yan. Hindi yan ahas. Dila yan ng aswang." Agad na sambit ni Mang Kaloy at inutusan ng kanyang anak na bitiwan ang hawak-hawak nitong putol na dila. Muling kinuha ni Mang Kaloy ang kanyang itak at pinakiramdaman nila ang kanilang paligid. Sa pagkakataong iyon ay narinig nila ang manananggal na naroroong dumadaing sa labas ng kanilang bahay. Gusto mang lumabas ni Mang Kaloy upang paslangin na ang manananggal na iyon, ay minainam nila ang manatili muna sa loob ng bahay. Batid naman nilang hindi na magtatangkang umatake pa ang manananggal sapagkat nasaktan ito sa pagkakaputol ng kanyang dila. At saka matibay na rin naman ang kandado ng pintuan at bintana ng kanilang bahay. Hindi pa man sumapit ang umaga ay napakinggan nilang pumapagaspas na ang manananggal palayo sa kanilang bahay. Hindi na nakatulog ang buong mag-anak hanggang sa sumapit ang umaga. Binawi na lang nila ang kanilang kulang na tulog ng umagang iyon. Nang magising sila ay muling napag-usapan ng dalawa ang patungkol sa tinik ng buntot pagi. Nagtataka kasi si Mang Kaloy nang makita niyang wala sa liig ng asawa niya ang kwintas na ibinigay niya. Nakalimutan na ni Aling Rosa kung saan niya nailapag ang kanyang kwintas. Hinanap nila ng hinanap ang kwintas sa buong sulok ng kanilang bahay, subalit hindi na nila ito natagpuan. Muli ay nag-agawan na naman ang dilim at liwanag. Nangamba ang mag-asawa dahil hindi pa rin nila nakikita ang kwintas na may palawit na yari sa tinik ng buntot pagi. Ngunit sa kasamaang palad ay wala namang nangyari ng gabing iyon. Kinabukasan, tanghaling tapat nang makita nilang dumaan muli ang matandang noon ay naglalako ng ulam. Biglang naalala ni Aling Rosa na naiwan pala ng matanda ang bilaon nito. Iniisip man nilang aswang ang matandang iyon, ay mas minabuti pa rin ni Aling Rosa na lumapit sa matanda upang ibigay ang naiwang bilao at humingi ng tawad dahil nga nasukahan niya sa mukha ang matandang iyon. Nagulat si Aling Rosa dahil noong nagsalita ang matanda ay nahihirapan itong bumigkas. Tila bang naging maliit ang dila nito kaya hindi na siya makapagsalita pa ng maayos. Agad na humakbang si Aling Rosa paatras sa matanda at nagbalik patungo sa loob ng kanilang bahay. Naalala niya kasi ang tagpong nangyari kagabi patungkol sa manananggal na naputulan nila ng dila. Ipinaalam ni Aling Rosa kay Mang Kaloy na tila hindi na makaimik ng maayos ang matandang naglalako ng ulam. Kung kaya't mas lumakas tuloy ang hinala nila na ang matandang iyon at ang manananggal na ilang ulit nang umaatake sa kanila tuwing gabi ay iisa. Muli na namang nagbigay ang matanda ng panibagong motibo na siya nga ang aswang na umaaligid-aligid tuwing gabi. Nagtungo si Mang Kaloy sa bahay ni Mang Kiko upang ipaalam ang nangyari, subalit walang tao na sumalubong sa kanya. Si Mang Kiko lamang ang pinakamalapit na bahay sa kanila at wala nang iba. Kaya sa tuwing may kababalaghan na nangyayari ay si Mang Kiko ang palagi nilang karamay. Ngunit sa kasamaang palad, kahit katok pa siya ng katok at tumatawag kay Mang Kiko ay talagang hindi ito sumasagot. Siguro ay may ginagawa ito o may trabaho. Maya-maya lang, habang nililibot ni Mang Kaloy ang bahay ni Mang Kiko, tumambad sa kanya ang isang duguang katawan ng tao at ito'y natagpuan niya sa likod ng bahay ni Mang Kiko. Nilapitan niya ito at lumaki ang kanyang mata dahil
nakumpirma niyang bangkay ni Mang Kiko ang kanyang nakita. Wakwak ang katawan nito at wala ng mga lamang loob. Mabilis agad na tumakbo si Mang Kaloy patungo sa kanilang bahay at sinabi niya sa asawa niya ang kanyang masamang balitang nakita. Dahil malayo ang kabayanan at kailangan pa nilang maglakad ng napakalayo ay hindi na siya nakapagsumbong. Natatakot daw kasi si Mang Kaloy na iwanan ang kanyang mag-ina. Isa pa, kung lalakarin niya ang kabayanan ay tiyak na aabutin siya ng dilim sa daan. Dumilim na naman ang paligid. Patuloy pa rin sa paghahanap ng kwintas ang mag-asawa. Ngunit kahit saan man nila hanapin ay talagang hindi nila matagpuan sa loob ng kanilang bahay yung nawawalang kwintas. Nagsisihan pa ang dalawa at humantong sa bulyawan ang kanilang pagtatalo. Nahinto lamang sila sa pag-aaway nang biglang marinig nila ang pagaspas ng isang pakpak. Nangangahulugang nagbalik na naman ang manananggal patungo sa kanilang bahay. Naging alisto si Mang Kaloy para sa mga posibleng mangyari. Nang gabing iyon ay tila nais magiganti ng manananggal. Dahil mas naging agresibo siya at malakas. Nagawa pa nitong alisin ang mga nakapatong na troso sa bubong ng bahay ni Mang Kaloy. Muli na namang nag-iyakan ang mga bata dahil sa natatakot sa ingay na nililikha ng manananggal na nasa bubungan nila. Matapang na tumindig si Mang Kaloy upang maipagtanggol ang kanyang mag-ina. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay naiwanan pala niya ang kanyang itak doon sa labas ng bahay dahil kaninang hapon ay nagtatabas siya ng talahib. Kung kaya't nagsimulang mag-alala ang mag-asawa para sa kalagayan ng pamilya nila. Mabuti na lang at naalala ni Mang Kaloy na itinago niya ang buntot ng pagi na kanyang nakuha noon sa dagat. Kaso nga lang ay hindi niya ito mahanap. Hindi nagtagal. Nakapasok ang manananggal sa loob ng kanilang bahay. Sinunggaban nito ang panganay na anak ng mag-asawa. At bago pa man kagatin ng manananggal ang bata, ay mabuti na lang dahil nakita ni Mang Kaloy ang pinaglalagyan niya ng kanyang buntot pagi at kaagad niyang kinuha ito at iwinasiwas paikot. Takot na takot ang ekspresyon ng nilalang habang nakatingin ito sa latigong hawak ni Mang Kaloy Kuyabari. Agad daw na inihampas ni Mang Kaloy ang buntot ng pagi sa manananggal, ngunit nakailag pa ito. Lumipad ang manananggal paalis sa loob ng bahay, bit-bit ang panganay na anak ng mag-asawa. Agad namang sinundan ni Mang Kaloy ang manananggal na naroroong lumapag sa labas ng bahay. Dahil sa pag-aalala sa kanyang anak, ay sumunod na rin si Aling Rosa habang hawak-hawak nito ang isa pang anak niya. Iyak nang iyak ang batang naroroong hawak ng manananggal. Pilit na nakikiusap si Mang Kaloy na pakawalan ang kanyang anak, ngunit nagmamatigas ang manananggal. Dala ng pag-aalala at sa kagustuhang mailigtas ang anak, kaagad na sumugod si Mang Kaloy at paulit-ulit na iwinasiwas ang buntot ng pagi sa direksyon ng manananggal at sa wakas ay natamaan niya iyon. Nabitiwan ng nilalang ang anak ni Mang Kaloy. Napag-initan nito si Mang Kaloy naman, kung kaya't sinalubong ng manananggal gamit ang mabagsik niyang pangil at kuko yung latigo ni Mang Kaloy. Ngunit sa kasamaang palad ay natilapid si Mang Kaloy sa isang bato, kung kaya tumilapon ang hawak-hawak niyang buntot pagi. Nauntog pa ang ulo ni Mang Kaloy sa isang malaking bato kaya nawalan siya ng malay. Akma na sanang wawak-wakin ng manananggal ang tiyan ni Mang Kaloy nang biglang natakam siya sa amoy ng isang buntis. Biglang napadako ang tingin ng manananggal
kay Aling Rosa naman. Nanginig ang buong sistema ng katawan ni Aling Rosa dahil sa kanyang nakita. Napatakbo naman si Aling Rosa palayo sa kanyang anak upang hindi ito madamay. Ang dalawang bata ay walang nagawa kung hindi ang umiyak na lamang habang pinagmamasdang hinahabol ng manananggal ang kanilang ina. Akma na sanang mahahablot ng manananggal si Aling Rosa, ngunit bigla siyang nadapa. Napasigaw si Aling Rosa dahil nauntog ang kanyang tiyan sa puso. Sa kabutihang palad, nakita niya ang kwintas na naroong nakapatong lang pala sa isang tabla na malapit sa puso. Naalala ni Aling Rosa na doon pala niya ito iniwan. Agad niyang hinablot ang kwintas at tinanggal muna sa garapon ang bahagi ng tinik ng buntot pagi. Nang gigigil niyang itinaas ang kanyang kamay, hawak ang tinik, habang ang manananggal naman ay bumulusok patungo sa kanyang direksyon. Tumusok ang kuko ng manananggal sa braso ni Aling Rosa at ang tinik naman na hawak ni Aling Rosa ay bumaon sa liig ng manananggal. Nagsimulang kumalat ang laso ng tinik ng buntot pagi sa katawan ng manananggal na ikinapanghina ng nilalang na iyon. Nagsumigaw ang manananggal at nagtangkang lumipad ng matayog, subalit bumagsak lamang siya sa lupa, nangisay at nawalan ng buhay. Noong nagkamalay si Mang Kaloy, agad nitong nilapitan ang kanyang asawa. Kasunod naman noon ang pagtakbo ng kanilang dalawang anak palapit sa kanila. Magkakayakap ang mag-anak at malaki ang pasasalamat nila sa tinik ng buntot pagi dahil nakaligtas sila mula sa pag-atake ng manananggal. Agad namang nilapitan ni Mang Kaloy upang tiyakin na patay na ang manananggal. At noong lumapit siya, doon niya nakumpirma na ang matandang naglalako ng ulam ay siya ang manananggal na namimerwisyo sa kanyang pamilya. Habang pinagmamasdan niya ang manananggal, ay nakita niya ang kanyang itak na naiwan sa labas. Kung kaya't upang siguraduhin hindi na mabubuhay pa iyon, ay itinarak niya sa puso ng manananggal ang itak niya. Matapos po, Kuya Bari, ang mga kababalaghang nangyari sa buhay namin, ay hindi na muli kaming nakaranas pa ng pag-atake ng mga nilalang o ang tinatawag nilang mga aswang. Ang kwintas na ibinigay ni Mang Kaloy sa kanyang asawa ay hindi na niya muna hinubad ito sa kanyang katawan hanggang sa maipanganak nga ang kanilang bunsong anak. At ang bunsong anak na iyon ay ang aking tatay, Kuya Bari. Habang ikinikwento po ito sa akin ni Lolo, ay ipinakita pa niya sa akin ang buntot pagi. Sabi pa niya ay maaari ko daw itong gamitin kahit kailan, lalong-lalo na sa mga kampon ng kadiliman. Bago pa man na mayapa ang aking lolo, Kuya Bari, ay ipinamana niya sa akin ito. Bagpas hanggang ngayon ay nakatabi pa rin ito sa aking aparador at iniingatan ko ito. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento, ang kwentong kababalaghan ng aking Lolo Kaloy. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. God bless po at palagi po pala akong nakikinig sa inyo tuwing gabi. Salamat po sa inyong channel and more power sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Zandro. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.